Namahal kung paano binara ni 'di ba? Tingnan niyo kung paano binara ng minamahal ni Tulfo itong si Pia Cayetano. Oh, okay. Sabi ni Erwin Amos, they are just looking for someone to blame in the fire. Totoo. Naghahanap lang sila ng masisisi. Yan ang nangyari. Dapat ganito. Eh, hindi naman tayo doon. Wala tayo doon. Kaya naman po kausapin po natin si Senator Erwin Tulfo. Sen, magandang umaga. Doris at Robert sa Tatanang ng Bayan. Good morning, Senator. Hi, Doris and Robert. Good morning. Sen, yung naging banat, actually maganda yung discussion kahapon, pero ang naging banat sa minority Oo. hindi naman daw kayo nangumusta man lang. Ba't ganun? May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin na kinumusta naman po sila around, nag-text po o nag-chat po, una po nag-chat si Senador Camille na we are all okay here. 9:55, I think po yun, 9:55. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe, sumagot po si Senator Sherwin, sumagot po si, marami po sumagot, pati po inyong lingkod. Sabi ni Jules, Mima is really in tears. Eh, syempre, kung nagawa nga ni Piyang umakting, tayo pa kaya? Diba? Some of you have known you for 20 years. Pero hindi isa sa inyo, alam man lang na kamusta. Yung staff ko na si Clear. Kasama niya yung 12 years old na anak, 2 pintuan ang namamagitan. Natatakot kami. Hindi namin alam yung gagawin. Wala kaming alam na gagawin. Hindi namin alam kung saan lalabas. Nagkakaroon na ng putukan doon. Yung gusali namin ang katangi-tangi na mamagitan. If you don't know my story, kasi wala naman kayo dito, please respect my story. Please respect my story. Diba? See? Oh, may luha tayo, mga minamahal. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Anyway. Sinabi ko, praying for you, praying for all of you there. Si Senator Bam, sabi niya, keep safe guys. May mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senator Pia yung, yung group chat namin sa WhatsApp. Pero saan po kaya? Ay, paano ba naman babasahin? Eh, busy sa kainan, busy sa kanilang dialogue, 'di ba? Tinuturuan pa nila si Aplaska, tinuturuan pa si John Vic kung ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung next moves nila. So, at the end of the day, 'di ba? Paano magiging ano yung pangangamusta magiging valid? Naghahanap lang 'yan si Pia Cayetano ng masisisi. At ngayon, gusto niyang mabunot itong si Senator Risa Ontiveros. Pero ang akala nila, mabubunot nila si Risa, which is not. Pumalag eh, mahiya naman kayo. Which is yan yung kinagalit ni Pia Cayetano, yung salitang mahiya naman kayo. Kaya nga, si Ping, di ba, pinakita ko sa inyo kanina, na sabi ni Ping, paano kayo kakamustahin? Eh, masaya kayong nag-FB live, nagkukwentuhan. Paano kayo kakamustahin? Eh, ang saya-saya ninyo. Tapos kami yung pagbibintangan ninyo. 'Di ba? O ngayon, si Erwin Tulfo, pinasigundanuhan din ang sinabi ni Ping Lacson. Kinamusta namin? Baka hindi lang nabasa ni Senator Pia. 'Di ba? Galing kasi parang napakalalim ng kanyang sama ng kalooban. Kung meron naman palang ganyan na nagkumustahan naman kayo. At yung iba pa nga po ay nag-FB live. Palagay ko, Maring Doris, yung kung sino man nag-speculate sa kanila, sa tingin ko lamang na baka biglang, may nagsabi kasi sa grupo nila na pakapakana ito ng minority. So, pero mo, kahit siguro ko sasamaan mo ko, nakasamaan mo, paplanuhin yun na na magugulo. Oo. Pero honestly speaking, hindi naman po galing sa amin. Wala po kami lahat doon. Siguro samaan ng loob niya na bakit ito mga minority wala dito? Eh, nandito kami, nangyari ito. Eh, actually, dapat pong tanungin yung SP. Pero naintindihan ko rin po si SP Cayetano kasi 2 days before, I think Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority. Okay.
Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yun. Sabi po ng kanyang COS, ng kanyang office, ay majority na lamang pala. And we understood kasi baka pag-usapan nila yung mga committee. Tama Apo. nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So, ano ba po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Tunganga, mag-aantay ng chismis. Might as well go home na lang po. Yun ang ginawa namin. Oh, rinig mo, Senator Pia. Alangan naman ang gawin namin dyan, mag-antay ng chika. Alangan naman ang gawin namin dyan, mag-antay ng chismis. 'Di ba? Caucus. Pero binawi ni Cayetano. Oh, ang may kasalanan dito, walang iba kundi itong si SP, yung kapatid mo, Pia. Gets mo? Yung kapatid mo ang may kasalanan. Again, ang kapatid mo ang may kasalanan dito. Nadamay pa ngayon yung minority dahil sa katarantaduhan ninyo. Kayo-kayo na nga lang dyan, naglolokohan pa kayo. 'Di ba? Mga minamahal? Oh, continue. Bakit sila umuwi ng maaga? Kasi hindi naman sila kasama sa meeting. Nag-usap kayo tungkol sa mga committee ninyo. Oh, alangan naman ang gawin nila, tumunga nga doon. 'Di ba? Si Lito Lapid uwing-uwi na din. Siya yung pinaka-maagang umuwi. 'Di ba? Po kami. Kaya, siguro po yung pang pinag-uugutan niya na wala po, galit po, wala man lamang kami kasama dito. Kami lang ang nagkaputukan. Ano po ang gagawin namin? Hindi naman po kami invited. Alam ba naman mag-deep crush po kami sa meeting po nila. Focus po nila yun. Pwede pala yun nangyayari, partner, Sen. Erwin, na kami lang mag-meeting, kami lang Majority, oo, partner. Pwede pala mangyari yun? Meron po, may mga ganoon po, may pag-uusapan po sila na ayaw po nila ipaalam sa minority. Kadalasan po nangyari, kahit sa amin po, nung kami po yung majority lamang po. Pero nagpapatawag din po, ito po yung totoo, nagpapatawag din po si dating SP Soto ng All senators. all members. Pero wala kami dumarating. Kadalasan po sa lounge na po, executive lounge po ginagawa. Hindi naman, may darating po, isa darating po. Si Senator Robin lang. Minsan si Senator Bongo lang ang dumarating. Pero yung mga ibang members, hindi naman dumarating po. So, paano ka makakapagkaroon ng focus na all members kung isa lang po ang darating sa kanila o dalawa lamang? Oh, yan, narinig ninyo? Problema dyan. Correct. Pero yung itong nangyari po incident, wala po dumating kasi po alam po namin na pag-uusapan nila ay probably sa committee. Usually pag after ng mga kudita na yan, ang pag-uusapan po kaya may caucuses yung membership po yung mga committee, sino magiging chairman, etc. etc. Yun po yun. Opo. So sa ngayon, Oh, 'di ba? So binasag. Basag si Pia Cayetano. Pia Cayetano. 'Di ba? Mga minamahal, shout out from Valenzuela City. Sabi ni Poldo Maria. Sinungaling ka, Pia. Kinamusta ka naman pala. Ano yung sinasabi mo walang nangamusta sa'yo? Ano yung sinasabi mo wala man lang kahit papaano nakipag-shake hands? Ano ba ang klaseng kamusta yung gusto mong gawin? Hindi ko nga mag-gets eh. Si Bato bawal tanungin. Si Robin bawal sigawan. Si Pia dapat laging kamustahin. Ang weak ng mga generation nitong mga senador natin ngayon. Sobrang very emotional. Kung buhay pa, mga minamahal, itong si former late, 'di ba, Senator Miriam Defensor, baka nagsisiiyakan na tong mga hindot na to. Oo. Kasi kung naabutan ninyo, itong si late Senator Miriam Defensor, sobrang sobrang tapang. Gets ninyo ngayon yung mga senador, very emotional. Parang nasapian ng something. Parang tawag dito, paano ba natin napaliwanag to? Mas malala pa kayo sa amin ng mga Gen Z. Nakakatawa nga eh. Si Robin Padilla, ano yung sabi ni Robin Padilla? J2 2026. John Enriquez, ano yung sabi ni Robin Padilla? Ang sabi ni Robin Padilla, hindi na namin nararanasan yung mga depression na yan. Hindi kami na-depress. Pero sinigawan ka lang, depress ka na. 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? So, my goodness. Anyway, wag niyong iligaw yung usapan. Kasi, alam naman natin na pag-uusapan na mag-uumpisa na yung impeachment eh. Oo, mga minamahal. Huwag niyong nililigaw ang usapan ng taong bayan. Oo. Pag-usapan natin yung mahalaga.
kung bakit lumabas si Bato, bakit kailangan mag-change ng leadership. Bakit? Kasi it is all about impeachment. 'Di ba? Ito 'yon, pero kahit anong gawin ninyong dramatization dyan, acting ninyo, ito no, nagsisimula na, uumpisahan na mga minamahal, itong impeachment. Wala na ditong acting, basahin ninyo kung ano yung nakalagay sa article of impeachment, ha? 'Di ba, mga minamahal? Oh, sabi ni Patricio, Busmima, from your aura, ano sabi niya? I'm sure you can be a high-ranking official in the government position. Sana nga, pohon, mga minamahal, Congressman Mima. Diba? Ay tiyak na petsa na ba kailan magsisimula yung impeachment trial kay BP Duterte? Ayon kay Senator Erwin Tulfo, base sa naging pag-uusap o caucus ng mga senador kagabi, inaasahang sa July 6 ngayong taon magsisimula yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na ang mga senador na tumayo bilang senator judges sa darating na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nagkasundo ang mga miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court sa naging All Senators Caucus na formal na bubuksan ng paglilitis sa Vice Presidente sa darating na July 6. July 6. July 6, almost 1 month sobra pa, pero tingnan ninyo, ang gulo na ng Senado. Hindi pa nga nagsisimula ang trial dito kay VP Sara Duterte, pero sa nakikita natin, parang mula ng mabiyuda, 'di ba? Yung ganong sound, talagang magulo ang Senado, nakakahiya. 'Di ba? May putukan, may iyakan, may sigawan, very nakakahiya. Parang ginawang circus. Well, sa bagay, sabi nga naman nila, if you elect a clown, you should expect the circus. So wala inelect ninyo yung mga artista, magaling umacting, di ba? Ang minamahal, see? Ano yung mangyayari? Di ba? Why is the trial so long? May vacation din kasi sila, if I am not mistaken ha. May vacation din yung mga senador, bandang kalagitnaan I think ng June. And beside dyan, tawag dito, ano yun, yung nabalita din, na may mga komite, 'di ba, mga hearings na sikasuhin pa din. So, napagkasunduan na July 6. Yun yung efficient na time kasi kailangan bigyan din ng pahinga itong impeachment kasi magbabasa din sila Nag-convene na. So, okay na. Doon na tayo nag-convene na sila. Yan lang naman naantay natin na mag-convene. Ang problema nga, mga minamahal, nag-convene nga, pero hindi natin alam kung ano yung isip ng mga utak ng mga senador, kung sila ba ay boboto ng impeach or not, even na na-receive nila yung article of impeachment. Alright, continue tayo. Dahil dito, mas maagang babalik ang mga senador bago pa matapos ang kanilang sinidye break para harapin ang nasabing trial. 'Di ba? May break sila. Parang ang tawag ko doon, vacation. May break sila. 'Di ba? Matapos bigyan ng 10 araw ang kampo ng pangalawang Pangulo para sumagot, 5 araw naman ang itatakda para antayin ang tugon ng House Prosecution Panel. Kasi ganito yon, 'di ba, nag-convene na, mga minamahal. So, itong si Sara Duterte, bibigyan ng 10 araw para sumagot. Ngayon, kapag sumagot si Sara Duterte, bibigyan ng 5 araw itong prosecutor para sagutin din itong mga sagot ni Sara Duterte. At mayroon ding 5 araw para po sa defense and tawag dito, prosecution team, legal team ni VP Sara Duterte, tapos with prosecutor. Kumbaga, batuhan na yan sila ng mga ebidensya. 10 days kay Sara Duterte, 5 days sa prosecutor, tapos 5 days again, bali 20 days in all, mga minamahal, 20 days in all, para nga po, what do you call this, magbatuhan sila. And then after nun, yun na yung pinaka-trial. Doon na magsisimula yung pinaka-totoong trial. Ayon kay Senator Tulfo, dadaan muna ito sa pre-trial para sa marking ng mga ebidensya at affidavits
bago ang mismong trial proper. Binigyang diin din ng senador na upang hindi naman matigil o maparilisa ang pagpasa ng mahahalagang batas, magiging busy o siksik ang schedule ng Senado dahil sa ilalim ng napagkasundo ang tentative schedule. Bago pa man ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, magpupulong na ang Senado tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon para sa kanilang regular session. Magpapatuloy naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Base na rin sa mapapagkasunduan ng mga senador. Ganito rin ang magiging takbo tuwing araw ng Martes at Miyerkules. Habang ayon kay Senator Tulfo, ilalaan naman ang Huwebes para sa committee hearings at pagsusumite ng mga pleadings. Inaasahang ilalabas naman ng pamunuan ng Senado o ng impeachment court ang pinal at opisyal na timetable sa susunod na linggo upang maging transparent at masubaybayan rin ito ng publiko. Agad-kaugnay ng impeachment, mayroong mungkahi si Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto. Hoy, tama ka, Erwin Amos. That's okay, July 6. Maybe if the 13 people are redacted, they will be warranted for imprisonment. I am waiting also sa warrant of arrest ni Jingay and also ni Cheese Escudero. Diba? Si Bato, hindi na yan sasama dyan. Oo, probably. Wala na si Bato kasi pugante na yan. So, yung majority ngayon, mababawasan pa yan. Diba? Tapos sa minority, we have 11 na. Sa minority, 11 na. 12, 13 ako, konti na lang. Kaya Loren, mag-isip ka na. Kung sino man yung ibang mga nandyan sa majority, mag-isip-isip na kayo. 'Di ba? Yung magkapatid na Villars, mag-isip-isip na. Habang maaga pa, Bongo, mag-isip-isip ka na. Huwag yung gayahin si Robin kasi wala naman talagang isip yan. Hoy, by the way, i-like ninyo yung video natin kasi pag nilalike ninyo mga minamahal, yung mga bata, lalo na sa TikTok, nire-repost nila itong content natin. Pag nire-repost nila, lumalaganap yung boses natin. 'Di ba? Oh. Si Ulit. Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present dito sa Senado. Ngunit ayon kay Senator Tulfo, marami sa kanilang miyembro ng minorya na hindi sinusuportahan o hindi sinasang-ayunan yung mungkahing ito dahil binigyang diin ni Senator Tulfo na kailangang physically present yung senador kapag bumoto dahil hindi gaya nga nung pandemya na mayroong rules na pinapayagan yung mga senador na bumoto virtually dahil nga may mga rules noon na may lockdown, may bawal pumasok. Pero ngayon, iba na nila yung sistema dahil everything is fine naman. Kaya inaasahan na yung mga senador is physically present kapag botohan dito sa nasabing impeachment trial. Ayun, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo agad. Ano ba to? Gusto atang mag-Zoom meeting pa? Punyeta ka. Pumasok ka kung gusto mong bumoto. 'Di ba, mga minamahal? Pumasok ka. Hindi yung, yung sabi ni Bato de la Rosa, online daw yung kanya. Ano ka, may sakit? Ano ka, may sakit? When a stone is trapped, success. Diba, ano ka, may sakit? Bato de la Rosa? Para sabihin mo na mag-online vote ka. Agi daw. Huwag kami, Bato. Hindi kami mga pinanganak hapon, Bato. Huwag mong sinisimulan yung araw namin. Ganda-ganda ng araw namin, tapos pipikunin mo kami. Huwag ganon! Senator Ronald Bato